Nagsalita na si Taragis, guys. Panoorin natin. Aamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, ay magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magba-viral bukod sa challenge? At kung paano ko pahihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatato sa noo. Ang plano ay kumuha na isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to. Pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay na 100,000 piso. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo, ay mawawalan lang ng saysay ang tato. Dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao. Hindi na masyadong tumagal ang paghahanap. Sinagabihan lang, nakahanap na kami. At siya si Tatay Ramil. 47 anyos, nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Dating fishball vendor at ngayon ay nag-aalaga na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. At ito ang eksakto na pinag-usapan namin. Deleted na yung account ng tattoo artist, pero siya yung isa sa tao dyan. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya kasi para daw sa anak niya. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya ay okay lang naman daw basta para sa anak niya. At naalala ko rin na naging challenger din pala siya ng Taragis. Kaya nakuha niya ang loob ko na siya na lang ang magpatato. The first part of the plan. March 2024, nagpatato na si Tatay Ramil. Ang eksaktong date ay March 28. Hindi muna siya pwedeng lumabas ng bahay dahil walang pwedeng makakita. At ito na nga ang araw na pinakahihintay namin. April 1, araw ng kalokohan. In-upload na ang poster. Kung sino ang unang makapagpatato ng logo ng Taragis sa noo, ay mananalo ng 100,000 piso. Kasabay ng post, kinuha ko ang Facebook ni Tatay Ramil. At makalipas ng 30 minutes, nag-comment na ako ng litrato. Pinagmasdan namin ng post, pero hindi namin nakuha ang reaksyon na gusto namin. Eksaktong alas 2 ng hapon ng April 1, ay nagsushoot na kami ng video para i-upload kinabukasan. Dumating ang gabi at tuluyan lang hindi nag-viral ang unang poster. Kaya inilabas na namin ang pangalawang poster at doon na nagsimulang mag-react ang lahat ng tao. Dahil sinabi namin na hindi kami accountable sa nangyari kay tatay. At tulad nga na inaasahan, kumalat na ang poster sa buong Pilipinas. At sobrang dami na nag-react at nagalit na malalaking influencers. At doon na nagsimula, gumana ang plano. Umabot
Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon. Salamat po sa Perfect Glow Up. Binigyan niyo po nila ako ng 100,000. At kahit alam nila na scripted po ito, wala silang pakialam kasi kahit scripted daw yun, handa naman silang tumulong. Wala silang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Nagpapasalamat din po ako kay Miss Nicole Kaluwag sa binigay niyang 100K para sa pag-aaral ng aking anak na si John Louie. Wala po siya pakialam kung ano man pong scripted po yan. Wala po siya pakialam doon. Basta ang hanggat niya lang ay makatulong. So ko rin po magpasalamat kay Boss Toyo at saka kay Boss MB Shoes and Apparel, RC Perfume at saka ABS-CBN para sa inabot niya pong tulong sa amin. Nasaktan ako para kay Tatay Ramil. Mga chong, hindi scammer si Tatay Ramil. Okay? Nanggaling na yan kay Tatay. Lahat ng mga brands na natira sa baba ay hindi nakapagpadala ng tulong. Bakit? Dahil kasama sa plano na wag ilahad ang lahat ng impormasyon ni Tatay at ang GCash number niya dito sa internet. Pinili namin na mahirapan kayong abutin siya. Dahil nga, stunt lang naman lahat ng to. Kaya sa mga nagsasabi na napakalaki ng pera na nakuha ni Tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni Tatay dito ay umabot din naman ng mga 200,000 pesos. Gusto ko lang linawin na wala akong hati o binawas sa donasyon na natanggap ni Tatay Ramil. Ang lahat na napunta kay Tatay ay para sa kanya at para sa kanya lang. Ang lahat din na natanggap niya ay puro personal na tulong lamang din para sa kanya at para sa anak niya na may Down syndrome. Isa pa, ang lahat ng pera ay binigay sa kanya ng personal lamang. Walang GCash o iba pang klase na transaksyon. Inuulit ko, personal lamang niya natanggap ang lahat ng donasyon. Sinubukan namin ibalik sa mga nabanggit sa taas yung mga perang binigay nila. Personal namin kinausap ang lahat, pero ayaw na nilang tanggapin. Sabi lang nila para daw kay Tatay Ramil yun at sana makatulong daw sa kanila. Gusto kong sabihin sa inyo ang salitang salamat at salitang patawad. Ang tanging tao lamang na kayang gumawa nito ay yung willing magsakripisyo. Yung taong kayang itaya ang lahat. Yung taong nahuhumaling gumawa ng mahika na may inaasahang magandang resulta. Hindi ko naman sinasabi na naging perpekto at napakaganda ng dulo nito. Siguro meron pang ibang mas maganda pero at least nagawa kong subukan. Ito, yung mga bagay at tinuro sa akin ng
And for my final trick, manood kayo bukas, nakapuso mo, Jessica Soho.